Hey mga bros, may balita nga po tayo dito po kay Paul Dallas Stanley dahil yun nga after nga daw ng season na ito ngayong All Filipino Cup mga bros ay gusto nila pagalawin ito pong si Paul Lee or si Angas ng Tondo dito po sa mga isa sa mga SMC team din natin mga bros. So yun nga alam natin na may hirap din na ito pong si Paul Lee ay bigla mo itong ititrade sa SMB. Syempre may 3-team trade na involved dito mga bros dahil bali-balita nga ang Magnolia Hotshots parang gusto rin ito nakumuha na rin ulit ng panibagong point guard na bata. Kaya ito pong si Paul Lee ang isa sa mga magiging trade asset nila. So imbis na papuntahin ito pong si Paul Lee sa mga kahit anong independent teams dito sa PBA ay ipe-preserve nila ito pong talent ni Paul Lee pero mapupunta ito sa SMB para kahit bench or role player doon si Paul Lee ay hindi nila ito makakalaban dahil iba rin naman ito po kasing si Paul Lee. Bali-balita nga baka daw si Bolik or si Jetroy Rosario ang mapupunta nga daw dito po sa Magnolia Hotshots pambansang manok. So ito pong si Paul Lee kung mapunta ito sa SMB mga broads ay syempre dadagdag ang magiging shooter dito ng SMB next season lalong-lalo na ay import conference na yun mga broads. Ngayong All Filipino Cup kasi alam natin nakafocus sila ngayon sa semifinals at alam naman natin na yamado sila na 2-0 against Rain Ocean Elasto Painters with or without Paul Lee. Malakas na talaga ang SMB. Kaya ito ngayon, ito pong si Paul Lee ay magiging boost na lang ito mga broads dito po sa San Miguel Beermen kung sakali. Malakas-lakas din na player ito, hindi rin basta-basta kahit veterano na at medyo may edad na, talagang kayang-kaya pa rin makipagsabayan sa mga batang players. Ito pong si Paul Lee. Syempre, hindi rin natin maiiwasan, business is business din ang mangyayari dito sa Pure Foods franchise. Mas nga si James Yap na trade nila, di ba? Kaya ganito rin ang mangyayari kay Paul Lee kahit gaano ka kagaling at gaano ka-face ng isang kupunan or ng isang SMC team ay matitrade ka Irwin Santos, Alex Cabagnot, James Yap, yung mga face dati ng SMC group ng SMBR Pure Foods franchise. Tignan nyo mga brods, bigla nilang inalis dahil kapag yun nga may edad ka na dito na aalisin ito ng SMC management. Pero ito pong si Paul Lee ay hindi rin naman nila pwedeng mabigay ito. Hindi rin naman ito katulad ni Yap or Santos or Cabagnot na talagang paritiro na dahil itong si Paul Lee may kaya pa. Mga bros, kaya pa rin na ito ni Paul Lee. Kaya talagang maganda ito sa SMB dahil ito pong mapupunta sa kanila ay veterano na shooter pa. Kaya pag-iisipan ito na mabuti ng Pure Foods franchise or Magnolia Hotshots mga broads kung talagang dapat ba nilang i-trade si Paul Lee para sa isang trade asset na isang point guard or isang power forward mga kabroads. So ito pong si Paul Lee ngayon alam naman natin medyo inconsistent pa rin talaga ito sa Magnolia Hotshots. Hindi pa rin niya nakukuha talaga yung kanyang momentum dito sa playoffs round, di ba? Kailangan lagi itong si Paul Lee na maging focus sa laro, maibalik niya yung dating angas ng Tondo ng Rain Ocean dati para naman kahit papano bago ito magretiro sa PBA may mga kampyonato pa rin itong makukuha dito sa SMC management at sa PBA. So kahit ganyan si Paul Lee mga broads, maalaga pa rin yan sa kanyang katawan. Ang ganda pa rin ng kanyang work ethic, yung kanyang mentality sa training, yung hard work niya talagang nagpe-pay off. Kaya maraming ding teams ang talagang mag-i-interest dito kay Paul Lee once na kapag ito pong Magnolia ay pinart ways or ilalagay nila sa trading blocks ito pong si Paul Lee dahil kakaiba rin naman ito pong galing at skills ni Angas ng Tondo. Kaya komento mo lang pa nyo dito mga broads at isa-isayan natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabroads. Alam natin na papalapit na ang ating PBA draft 2024 mga broads. Maraming ang mga rookies, veterano at mga hinog na napapasok dito sa PBA. Isa nga ito pong si Kobe Paras, ang anak ng Power of Tower na si Benji Paras mga broads. Na bali-balita nga papasok na ito sa ating liga sa PBA. Dahil dati nga 'di ba yung MPBL na rumors nalalaro si Kobe Paras hindi naman pala totoo yun at ayaw rin ng mga Paras na maglaro sa MPBL. So gusto rin nila sa PBA. So ito pong si Kobe ay alam natin isa rin ito sa mga kakaabang-abang dito po sa papalapit na PBA Rookie Draft 2024.
2024. Bakit? Ito nga po kasing si Coach Tim Cone at ang Barangay Nebra Management, malaki na talaga ang kanilang koneksyon kay Kobe Paras, lalong-lalo na former SMC Management or SMC Group din ng kanyang tatay na si Benji Paras. At syempre, isa pa, talagang one of the popular player din ito na basketball player dito sa Pinas. Ito pong si Coco Paras, si Kobe Paras mga kabrods. Dahil from Alteri Chiba to Negata Albirex, doon na nga siya nakilala ng husto sa Japan B-League. Kaso nga lang, hindi na nagtuloy-tuloy yung paglaro doon ni Kobe Paras dahil siguro wala nang nag-offer sa kanya, hindi nagustuhan yung mga consistency nito ni Kobe Paras doon. Nakukulangan sila kaya biglang umuwi dito si Kobe Paras sa Pinas. Nag-unwind tapos nag-party sa mga Siargao at syempre mag-spend time din with his family. Kaya itong si Kobe Paras, he is going back to basketball na mga prods. Kaya dito sa atin sa papalapit na rookie draft, siya ay talagang pinaplano na ng Barangay Ginebra San Miguel. So sa Ginebra, lalong-lalo na medyo injured or injury prone, ito pong si Jamie Malonzo. Sa ngayon, syempre focus sila sa semifinals against Meralco Bolts. Lalong-lalo na 1-1 na yung serya nila. Kaya focus ang Ginebra ngayon sa mga power forwards na pwedeng makatulong din sa pagbalik ni Jamie Malonzo. So ito pong si Coco Paras, pwede rin itong maging import stopper sa height na itong 6'6" forward, power forward. Pwede mo nga rin itong gawing shooting guard. Dahil sa mga highlights na ito sa Negata Albirex sa Japan B-League ay talagang gumanda na ang kanyang shooting din talaga mga kabrods. At yun nga lang, yung ball handling skills kailangan pang ma-improve talaga ni Kobe Paras. Pagdating nga sa mga vertical leap na ito po ni Kobe Paras, wala ka nang hihingilin pa dahil napakataas din naman talaga tumalon. Ito pong si Paras, high flyer. Gustong gusto ni Coach Tim Cone yung mga ganyan high flyer. Tapos 6'6" ka pa, tapos yung katawan ni Kobe ngayon medyo gumaan-gaan pa, mas lalong mataas na tumalon. Ito pong si Kobe Paras, talagang nag-slim ang kanyang katawan, nagparami ng tattoo. Kaya titignan din talaga natin kung nasa kondisyon ba talaga ito pong si Kobe Paras dahil balibalita nga na talagang imo-monitor na rin ito ng Barangay Nebra San Miguel para kung sakali ay magiging worth it ba ito pong si Kobe Paras na makuha nila. Pero para sa akin mga brods, worth it talaga ito. Malakas si Paras, hindi rin naman basta-basta ito, hindi lang basta-basta hype din itong si Kobe Paras dahil nakakapag-champion din ito sa UAAP at talagang meron din naman din itong napakitang maganda dun sa Pro League sa Japan. Kaya kung sinasabi nilang hype or overrated lang naman ito pong si Kobe Paras, siguro nga masasabi nilang ganon, pero kung sa in reality, talagang malaki ang naitutulong ni Paras sa depensa pa lang. Ang laki niya sa isang 6'6" na forward, diba? Or shooting guard mga brods. Athletic pa. Tapos, depensa sa import stopper, pwede pa ito. Ang taas pa tumalon. May shooting pa, talagang nag-improve yan. So, yan ang maganda sa skill set ni Kobe Paras. All-around na player talaga itong manlalaro na ito at kaabang-abang ito sa pagdating niya sa PBA. Kaya kung mga bro, sa lahat po ng mga Barangay Nebra fans, sa tingin nyo ba dapat ba nilang i-draft ito pong si Paras sa paparating na rookie draft 2024? At hinog na ito mga brods, hindi lang ito basta-basta rookie. Salamat po sa panonood mga brods at this is our updated highlight yun lang. I'm out.